Hey guys! Nasubukan mo na ba ang gumawa ng ganito ka super moist at chocolatey na banana muffin? Nako, kung hindi pa ay para talaga sa'yo ang recipe natin ngayong araw. Napakadali nga lamang nitong gawin at talaga namang magugustuhan ng buong pamilya. So para nga po sa pagsisimula ng ating gagawing banana muffin ay ito muna mga dry ingredients ang ating pagsasamahin. Pinagsama-sama ko nga yung all-purpose flour, brown sugar, baking powder at baking soda. Halu-haluin lamang at maglalagay din po pala ako dito ng pinch of salt para naman pambalanse dun sa ating mga inilagay na sangkap. At eto nga po, gagamit po tayo dito ng 2 lakatan na saging. Bali overripe na po ito. Pero hindi pa naman siya yung tipong nangingitim na. Yung anak ko kasing bunso ay talaga namang napakahilig magpabili ng ganitong saging. Tapos kapag nakakain naman ng isang peraso sa isang araw na daw ulit kaya naman inaabot ng lugnot or pagka-overripe nga itong ating saging. Pagkatapos ko nga po madurog yung ating saging ay naglagay ako dyan ng itlog at yung mantika. Yung po ay vegetable oil pero pwede naman po kayong gumamit ng ordinary oil. Yun po ang isa sa makakatulong para maging moist itong ating banana muffin. Then after nga po nating ma-mix ay inilagay na natin dito yung ating dry ingredients. Make sure lamang po na hindi ma-overmix itong ating butter. At kapag ganyan na wala na kayo nakikitang buong harina ay pwede nyo na pong ilagay dito yung inyong chocolate. Bale, pinaghalong chocolate chips nga po pala yan at chocolate bar. Hinati-hati ko na lamang po sa tamang laki. Then halu-haluin at after nga po nating mahalo ay okay na po yan. At eto nga po, iniready ko na yung ating paglalagyan. Bale, yan po ay parchment paper. Meron naman po akong cupcake liner. Pero kapag ganito pong muffin ang aking niluluto, ay mas gusto ko po yung nagugupit ako ng parchment paper at ginagawa ko pong ganyan. Mas bongga kasi ang datingan. Then ito po ay optional lamang mga mamshi. Naglagay ako dyan ng 1 tablespoon na harina, 2 tablespoon na brown sugar at yung ating cinnamon powder at butter. Halo-haluin lamang hanggang sa mag-combine silang lahat. Ito po ay ibubudbud ko dito sa ibabaw ng ating muffin. Pero naglagay pa po ako dito ng extra chocolate sa ibabaw. Kung paminsan-minsan ka lang din naman kakain ng ganito, abay lubos-lubusin mo na. So ayan, naglagay nga po ako dito ng aking pinaghalo-halo kaninang harina at brown sugar. Then after po nyan, ay atin po itong ibibake sa preheated na oven. Sa loob po ng 25 minutes sa 185 degrees Celsius. After 25 minutes nga po, aba eto na, ready na yung ating banana chocolate muffin. O diba, magandang tingnan kapag merong paburbur dun sa ibabaw. Pero yun naman po ay optional na lamang. Pero kung gusto nyo yung ganyang kagandang muffin, aba gawin nyo na rin po yun dahil yun naman po yung simple lamang. Pinaghalo lamang harina, asukal, cinnamon powder, at saka yung ating butter. Pwede pong walang cinnamon powder. Pwede po yung harina at asukal lang. At syempre butter. So ayan, kitang-kita nyo naman, first bite pa lang, talaga namang solve na solve ka na. At kitang-kita nyo naman, talaga namang napaka-moist nitong ating banana chocolate muffin. Nako, napakaganda po nitong ipanregalo. Talaga namang napakasarap. So, tinawag ko na nga yung aking mga taga-free taste. Ayan, gustong-gusto nila kasi diba naman, napakadami ng chocolate. Unang kagat pa lang, puro chocolate na kaagad. So, sana'y nagustuhan mo ang aking recipe ngayong araw. Thank you for watching. Syempre, serve and enjoy!